So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, I have a good news for you. Oo, sa inyong lahat. Kasi nung isang araw, 'di ba, yung pumutok yung nung nakaraang linggo yung pumutok yung issue patungkol nga po dito sa naghahanda na raw po ang INC sa mangyayari at magaganap na rally, 'di ba, versus impeachment kay Sara Duterte. Nagtanong ako sa iilan nating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, paki-confirm nga kung totoo itong sinabi ng anchor. Hindi pa sila sa akin sumasagot kasi gusto nilang bantayan, tingnan ang panahon at ang agos ng sitwasyon. So, sabi nila, hindi namin mako-confirm yan na totoo. So, mangyayari na lang yan kapag sila ay sumamba. So, ngayon, nung sumamba sila, isa lang yung napansin nila kasi kung legit mga minamahal, yung nasabing announcement ng anchor doon sa Net25, dapat sana pati sa simbahan, ina-announce yan kung talagang totoong hinihimok nga po ng Iglesia ni Cristo na sumama sa impeachment, sa rally kontra impeachment dito kay Sara Duterte. So ngayon, may nag-message sa akin kagabi. Ito, another scenario na naman to. Kasi yung una, mga napagtanungan ko lang yan. Yung tinanungan ko, ang sabi niya, hindi nila mako-confirm kasi hindi naman daw po ina-announce yun sa simbahan. So ngayon, kagabi may nag-message din sa akin. So dalawa ito mga minamahal. Yung napagtanungan ko, tapos yung nag-message lang talaga sa akin. Ang sabi niya, Mima, yung announcement daw po ng anchor doon sa Net25, hindi naman po yun pangkalahatan. Yun yung sabi niya. So, merong rally pero sa iilang grupo lang po ng kapatiran sa Iglesia ni Cristo. So, hindi daw po yun official announcement ng nakatataas. Yun yung sabi sa akin ng nag-message. So, wag daw po tayong mag-worry sa umuugong na issue na impeachment kasi mga minamahal, hindi naman po yun yung pangkalahatang mensahe. Dahil yung magiging rally kontra impeachment ng Iglesia ni Cristo ay para lang daw po yan sa ilang grupo. Tapos bigla niyang dinagdag na kung sakali man na magkaroon ng rally ang INC, hindi naman po yung rally na may bastusan, nagdadasal po. Yun po yung pagkakasabi sa akin. So, madami kaming pinag-usapan. Ang sabi niya, hindi naman po ganun ka yung INC, ganun ka magsalita. Hindi naman po masyadong exaggerated lang yung pagbalita ng news anchor. So, buti na nga lang mga minamahal, hindi tayo naniwala, 'di ba? Although, kailangan pa din nating maghanda, 'di ba, sa possible na mangyayari. Pero isa lang ang masisiguro ko mga minamahal, na kung totoo man yung impeachment nila, rally kontra impeachment, dapat sana ina-announce sa simbahan, 'di ba? Para maging official. So ngayon, hindi ko makuha yung punto. Pasensya na, umuulan dito sa amin mga minamahal. Oo. Umulan bigla. Shoutout sa mga taga Northern Samar. Bigla-bigla na lang tayong inuulanan. Pasensya na kung meron kayong naririnig na other noise. Alright. So ngayon nga po mga minamahal, hindi ko din makuha yung punto ni Harry Roque na sinasabi niya na katapusan na daw po ni PBBM. So bakit katapusan ni PBBM? Dahil ba sa nag-announce na yung INC? Dahil sa nakakuha kayo ng parang kakampe, di umano? So ano yung tinutukoy ngayon ni Harry Roque na malapit na daw pong matapos si PBBM kapag hindi niya daw po tinanggal si House Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker ng bansang Pilipinas. So ngayon, pakinggan natin itong vlog ni Harry Roque. Umuwi ka kasi ng Pilipinas ba para 'di ba? Para hindi ka madaming kuda. Alright, panoodin natin 'to. Talagang alam nilang bumasa ng kumbaga usaping politika. Alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Malapit na ang katapusan. Katapusan ni PBBM? Bakit? I-assassinate ninyo? Anong gagawin ninyo sa ating presidente kung nalalapit, total sinasabi ninyo, nalalapit ng katapusan. Ano to, assassinate ninyo?
Magpi-people power kayo, 300 nga lang yung dumadalo sa people power ninyo. Nabibilang nga lang ng mga kamay. 'Di ba? Tapos sasabihin ninyo, malapit nang matapos ang katapusan, hindi, malapit nang matapos si PBBM. Like, mga minamahala, isipin nyo, sa personal na lang ni PBBM, kung gusto niyang ma-impeach itong si Sara Duterte, ano yung magiging benefit sa kanya? Yung pagka-presidente, one term lang naman sa Pilipinas. 'Di ba? 6 years pero one term. So ngayon, kung sakali, mga minamahal, na i-proceed ni PBBM ang impeachment, ano yung magiging benefits nito sa ating presidente? Di ba dyan palang isipin nyo na lang yan, ha? Ewan ko ba kung ano yung logic ng mga DDS na to? Nasobrahan sa pag-overthink. Diyos mio. Alright, continue tayo. Hindi niya tinanggal ang kanyang pinsan as speaker. Pag hindi niya ipinigil ang lahat ng mga paninira sa Duterte, goodbye Marcos Jr. in the same way na nag-goodbye tayo kay Marcos Sr. Diba? Nagigets niyo yung punto? Ano yung ginawang kasalanan sa inyo? Wait lang. Ano yung ginawa munang kasalanan sa inyo ni House Speaker kung bakit naghihimoto kayo ng ganyan? Yung na-demote ba si Gloria Arroyo? Yun ba yun yung simula ng issue kung bakit kayo galit na galit kay House Speaker? Dahil yung pinapaikot yung rego doon dyan sa Senado ay nabuking ni House Speaker kaya dinemote niya si Gloria Macapagal Arroyo? Kasi maagang naghahangad ng kapangyarihan itong si Sara Duterte? Yun ba yun? Hindi, mga minamahala, bear with me. Hindi malalim ang galit nila kay House Speaker. Hindi lalalim ang galit nila kay House Speaker kung hindi sila nabisto. Yun yung aking nakikita. Isipin nyo what if hindi nabisto ni House Speaker itong si Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba, Senior Deputy Speaker, malapit na sa pinaka talaga rurok itong si Gloria. Naglilibot sila Gloria noon ng boto para si PBBM i-impeach, 'di ba? Sa mga kongresista naglilibot sila. Natunugan na amoy ni House Speaker, dinemote niya from Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker hanggang sa nawala na sa mapa itong si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, si Sara, ano yung ginawa? Kumampi kay GMA. 'Di ba? Ano pa ba nga asahan natin kay GMA? Si Gloria Macapagal Arroyo, uhaw na uhaw yan sa kapangyarihan. Naalala niyo yung Hello Garci? Ha? Naalala niyo yun? I am sorry. Naalala niyo yun? 'Di ba? Anong asahan natin kay GMA? Same way lang din ang ugali ni Sara Duterte. Kasi yan yung advisor niya eh. 'Di ba kung hindi nabisto ni House Speaker itong katarantaduhan ni Gloria Macapagal Arroyo na ang backup dyan ay si Sara Duterte, ano yung magiging ano na ngayon ng presidente? Na-impeach na. 'Di ba? Alright, continue tayo. Problema kasi sa kanila, minamalit nila ang people power. Dahil akala nila, dahil nasa kanila lahat ng salapi at sila ngayon nagplano, di ba dapat ngayong araw na ito ay magkakaroon ng napakalaking pagtitipon. Okay. Ano ba itong mga lumalabas na ad sa akin? Alright. Minamaliit daw yung people power. Paano hindi mamaliitin? I mean, hindi naman minamaliit yung people power ninyo. Pero, di ba sana maging constructive naman kayo? Kapag magpi-people power kayo, siguraduhin nyo naman na madami yung people. Hindi mas madami yung hakot. 'Di ba? Siguraduhin ninyong legit na people yan. Hindi yung pinapapunta nyo doon ang ibang mga bata, sinasama ninyo sa mga rally ninyo, tapos ang iba doon may tagpa 500. So, paano namin masasabi na totoo at legit yung people power ninyo? 'Di ba? Kung yung mga taong pumupunta doon, hindi naman talaga yun yung political will nila. Nang dahil lang talaga sa 500, kaya nandoon sila. Gets nyo ko? Kaloka. Diba? Alright. So, yun po. Mga minamahal. It's me again, si Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng konting likes. Like nyo lang para makakadagdag po sa ating algorithm. Kahit like lang po.
Tapos, comment na din kayo. It's me again. Ako po ay magpapaalam ng mga minamahal. So, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga kababayan.